tomorrow is never a promise. Hindi natin tiyak kung may bukas pang naghihintay sa atin para magbagong buhay tayo. Amen? Kaya yung pagbabagong buhay na pwede natin gawin ngayon, gawin na natin ngayon. Binigyan tayo ng pagkakataon ni Jesus na mabuhay sa araw na ito sapagkat naniniwala siya na may kakayanan ka na tanggalin ang masamang damo sa iyong puso at panatilihin, pagyabungin ang bunga ng mabuting trigo. Yung bunga ng salita ng Diyos na sinasabi noong nakaraang linggo, naway mamunga, yumabong sa iyong pagkatao. Amen ba yon? Nasa hustong edad ka na para magpasya, para tanggalin ang masama at panatiliin ang mabuti sa iyong pagkatao. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin na sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik sa ninyo sa bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa, hanggang sa anihan. Sa pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naniniwala po tayo dun sa kasabihang everyone deserves second chances. Tama po ba? Everyone deserves a second chance. At ang problema kapag naniwala tayo dito, kung minsan akala natin unlimited yung chance na yon. Pagka unlimited, hindi na second yon. Kasi may third, may fourth, so on and so forth. Pero pinapaalala sa atin na kahit ang Panginoon pasensyoso sa atin at binibigyan tayo ng pagkakataon para makabawi sa ating mga pagkakamali. Pero may hangganan din ito. Darating ang panahon ng anihan, darating ang panahon ng paghuhukom, at tayo ay hahatulan ayon sa katayuan ng ating kalooban. Amen po ba yon? Kaya po, magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon, kung meron man tayong dapat gawin para magpakabuti, kung may nakita man tayong masamang damo sa ating kalooban, lalo na ngayon na lumalago na ang ating pagkatao, ngayong nasa hustong edad na tayo, meron na tayong kapasyahan para tanggalin kung ano yung masama at patuloy na pagbutihin at ipagpatuloy ang kabutihan na ginagawa natin. Kaya po, dalawang bagay ang ipinapakita sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Una, ang masamang damo at mabuting trigo ay nasa ating puso. Mabuti at mga masamang katangian natin na mayroon tayo, mabuting gawain at mga masamang nakagawian. Gayon din naman, ito din ay tumutukoy sa ating mundo. Mayroong mabubuting tao na gumagawa din ng mabuti sa atin at mayroong mga taong hindi ko sasabihing masama. Kasi lahat tayo ginawang mabuti ng Diyos. Amen? Pero mga mabubuting tao na nahuhulog sa masamang gawain, na nagdudulot ng paghihirap, hindi lang sa buhay mo, kundi sa buhay din ng ibang tao. At kung minsan, tayo din yon. Kaya una, ipinapaalala sa atin ng Panginoon, walang masamang bagay na nanggaling sa Kanya. Sabi sa aklat ng Henesis, pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng Kanyang nilikha at nakita niyang ito'y mabuti. He saw everything that He created and it was good. Kaya po, ang Panginoon, patuloy siya nagiging mawain, inuunawa niya tayo,
pinagbibigyan niya tayong mabuhay sa mundo kahit na tayo ay may ginagawang masama, sapagkat alam niyang sa kaibuturan ng ating puso, mabuti tayong tao. At malinaw na sinasabi sa ating talinghaga ngayon, yung masamang damo, sinong nagtanim nito? Ang Diyos bang mabuti? Hindi. Ang kaaway. Alam natin kung sino ang kaaway ng Diyos. Ang kaaway ng Diyos ay ang demonyo. At ang layunin ng demonyo ay pasamain tayo sa paningin ng Diyos. Dahil gusto niyang patunayan sa Diyos na hindi tayo karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Kaya minamahal ko mga kapatid, kung masama ang tingin natin sa sarili natin, o kaya'y masama ang tingin natin sa ibang tao, hindi yan ang gagaling sa Diyos. Yan ay nanggagaling sa demonyo. Dahil kahit kailan, kahit na tayo ay mabahira ng kasalanan, mananatili ang pagtingin sa atin ng Diyos. Tayo ay mabuti ayon sa kanyang pagkakalikha. Kaya nga may kasabihan sa Tagalog eh. Anong kasabihan sa Tagalog tungkol sa masamang damo? Ang masamang damo daw ay matagal mamatay. Dahil binibigyan niya ng pagkakataon kahit ang mga taong nakagagawa ng masama o ang mga taong tinitingnan natin bilang masamang damo, binibigyan niya ng pagkakataon para mabuhay, para magbagong buhay. Kaya pakisabi sa katabi mo, buhay ka pa, kaya't magbago ka na. Amen ba yun? Kasi tomorrow is never a promise. Hindi natin tiyak kung may bukas pang naghihintay sa atin para magbagong buhay tayo. Amen? Kaya yung pagbabagong buhay na pwede natin gawin ngayon, gawin na natin ngayon. Binigyan tayo ng pagkakataon ni Jesus na mabuhay sa araw na ito sapagkat naniniwala siya na may kakayanan ka na tanggalin ang masamang damo sa iyong puso at panatilihin, pagyabungin ang bunga ng mabuting trigo. Yung bunga ng salita ng Diyos na sinasabi noong nakaraang linggo, naway mamunga, yumabong sa iyong pagkatao. Amen ba yon? Nasa hustong edad ka na para magpasya, para tanggalin ang masama at panatiliin ang mabuti sa iyong pagkatao. At pangalawa, ay pinapaalala sa atin na kung paano tayo nakikita ng Diyos, ganun din na sana natin makita ang mundong ginagalawan natin. Maaring mayroong mga masasamang nangyayari sa paligid natin, maaring may mga masamang elemento na nabubuhay dito sa mundo o iniimpluwensya ng tao na maging masama, huwag nating sanang sukuan ng ating kapwa kung paano hindi tayo sinusukuan ng Diyos. Ito ng mga nakaraang linggo, medyo nakaka-stress ang mga balita. 3 bata iniwan ng sariling mga magulang. Hindi pinakain sa loob ng 2 araw, buti buhay pa ng natagpuan. Isang 3 months old yata na bata. Isang bata na, ang pinakamatanda na yata doon ay 12 years old. 7 years old yata yung isa, pinabayaan ng sariling mga magulang. Isang motorcycle rider ng ride-hailing app, pinatay ng sarili niyang pasahero nang wala namang maayos na dahilan. Napakahirap mabuhay sa mundo na alam mo nagpapakabuti ka, wala ka namang ginagawang masama, pero may mga tao may masasamang loob na gumagawa ng masama. Tanong natin, kung mabuti ang Diyos, bakit may mga masamang nangyayaring bagay sa mundo? Isang bagay ang tiyak diyan. Hindi hawak ng Diyos ang kalayaan ng tao. Kaya nga kung may mga taong gumagawa ng masama, hindi dahil gusto ng Diyos na magpakasama sila, kundi dahil namamayani ang kaaway sa puso nila. Hinahayaan nilang yung impluwensya ng kasamaan ang mamayani sa puso nila, kaya sila nakakapanakit ng ibang tao. Hindi kasalanan ng Diyos yun. Kundi, kung meron man pong kasalanan ng Diyos, in quotation marks, ito ay dahil binigyan niya ng kalayaan ng tao na magpasya para piliin ang mabuti o ang masama. Hindi kasi tayo robot. Kaya nga, ipagdasal natin sa araw na ito na sana ay mamayani ang katarungan, mamayani ang kabutihan sa puso ng bawat isa. Hindi natin kontrolado ang puso ng bawat tao, pero maaari nating ipagdasal na huwag mamayani ang kasamaan sa mundo. Amen?
Huwag na tayong lumayo. Maraming mga masasama na gumagawa ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Maraming masamang loob na nananamantala sa kabaitan ng ibang tao at maaring kayo'y naging biktima na rin nito. Kaya patuloy nating ipagdasal na mamayani ang kabutihan. Magkaroon ng katarungan para doon sa mga naargabyado ng mga taong may masasamang loob. At sana, ikaw mismo, huwag pagmula ng masama na ikapapahamak ng ibang tao sa pamamagitan ng iyong salita, sa pamamagitan ng iyong masamang pag-iisip, o kaya naman ay sa pamamagitan ng iyong pananakit sa iba sa iba't ibang pamamaraan. Amen ba yon? Tandaan mo, mabuti kang nilikha ng Diyos. Walang itinanim na masama ang Diyos sa puso ng tao. Kung natutokso ka mang gumawa ng masama, pakaisipin mong mabuti. Hindi unlimited ang pagkakataon ng magbagong buhay. Darating ang panahon ng pag-aani at mananagot tayo sa Diyos kung ano ang pinanatili natin sa ating mga puso. Ang masamang damo o ang mabuting trigo. At sakali mang ikaw ay matagpuan sa wakas ng iyong buhay bilang isa sa mga masasamang damo, tandaan mo ang gagawin dito. Bibigkisin at susunugin sa apoy ng impyerno. Habang ang mga nagsikap na magpakabuti sa mundong ito, tulad ng mga trigo, ay titipunin sa kanyang kamalig, sa kanyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app. Ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng mahal na poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.